at ating pong tatalakayin. At kung kayo po ay nakikinig ngayon at kung mayroon po kayong naka-online ngayon at nakikinig kayo, ay malaya po kayong mag-chat at magtanong kung ano po ang mayroon kayong hindi naunawaan. At ating po yan ay sasagutin through chat din. So kagabi ating pong tinapos ang panglima na kung saan ay sabi at tapos po nating malaman na tayo pala ay isang makasalanan, dapat tayo mag-repent. At pagkatapos noon, pag nag-repent po tayo, ay confess our sin unto God, not to man. Sapagkat ang tao ay hindi makapagligtas po sa atin. Diyos lamang ang makapagligtas at magpatawad ng ating mga kasalanan. Ang tao kahit kailanman ay hindi niya kayang sabihin na pinatawad ka na ng Diyos. Diyos lamang ang magsasabing pinatawad na kita. Gano'n lang po yun kasimple. Kaya sa ating pong katuruan ngayon ay direct na po. Wala na pong iba-iba pang maraming ingredients. Direct na. Okay. Yung panghuli kagabi ay forgiveness. Ay kailangan natin pong mag-ask sa Panginoon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya through our lips, through our sa ating pong mga bibig ay kailangan nating humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kaya hindi po advisable na kapag namatay na ang isang tao, tayo po ang parang third party na manalangin para sa kanya, para maligtas siya. Wala po yan sa banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan nagsasabi na kung saan minsan lamang mamatay ang isang tao at ang kasunod ay paghukom. So sa madaling salita, sabi ni Apostol Pablo sa Corinthians, today is the day of salvation. Hindi po sa araw ng bukas o sa sunod pa ng araw, kundi ngayon na ang araw ng kaligtasan. So sa madaling salita po ay ang kaligtasan ay between you and God. Okay, between me and God. Kaya tayo mismo ang magtatrabaho at gagawa ng ating kung ano man ang pinagagawa ng Diyos para makamit natin ang salvation, ang kaligtasan. Tayo ang gagawa po noon. Hindi po yung ibang tao. Kaya tulad ng sabi ko, hindi advisable na kapag namatay ang isang tao, ay mamamagitan ka sa Kanya at sa Diyos. Tapos na yun eh. Sabi nga ay, tapos na ang kabanata niya. Nung sabi nga ay, naalala niyo ang history, nung namatay si Lazaro at ang mayaman, okay, ang kwento ng mayaman at si Lazaro, na kung saan ay, nung nabubuhay pa ang mayaman at si Lazaro, ay, ang mayaman ay nagpasasa. Nung mamatay, nagkita-kita sila, nakita sila doon sa paradise, ay nakiusap ang mayaman. Ang sabi niya, Amang Abraham, kung pwede bang utusan mo si Lazaro na bumalik para mangaral, para bigyan ng babala, para bigyan ng magandang aral at tamang aral ang aking mga mahal sa buhay, ang aking mga kapatid, para hindi sila humantong sa aking kinahantungan ngayon. Sabagat si Lazaro ay nasa paradise, but yung mayaman ay nasa Hades. Sabi ni Abraham, itinakda ang oras para sa tao. At kung uutusan ng Diyos si Lazaro na bumalik upang mangaral, ay kung sa buhay nga hindi sila nakikinig, sa patay pa kaya. Kaya ibig pong sabihin, namagitan siya sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay nung time na yon. Pero ang sagot, ano po ang sagot ni Abraham? Ay kung sa patay nga hindi sila nakinig, o sa buhay nga hindi sila nakikinig, sa patay pa kaya. Very simple lang po.
So sa madaling salita, salvation ay between man and God. Sabi nga ng Apostol Pablo, work your own salvation. Trabahuin mo ang iyong salvation, iyong kaligtasan. Paano mo trabahuin? Kailangan mo bang magpenitensya pagdating na mahal na araw? Kailangan mo bang pumasaan ng cross na kahoy na bumibigat ng mahigit 20 kilos? Hindi po. Kailangan mo bang latiguhin ang iyong sarili para lamang maligtas ka? Kailangan mo bang magpenitensya para lamang maligtas ka? Maaari ang mga bagay pong yon ay isa sa mga paraan. Pero ang tanging paraan na sinasabi ng banal na kasulatan ay, ang sabi ng Apostol Pablo, work your own salvation. Ito ngayon ang ating tinatalakay. Once you realize you are a sinner, you must to confess. Okay? You must to confess and repent. First, you must to repent and confess. Kailangan po nating mag-repent, magsisi. Sapagkat, pag hindi natin po yung ginawa, ay hindi po natin makamit ang tunay na kaligtasan na siyang ibinibigay ng Diyos sa sangkatauhan. So, ang kasunod po ay matapos po na kung saan ay humingi po tayo ng kapatawaran o forgiveness ng ating kasalanan sa Panginoon. Ang pagkasunod po noon ay believe that God save us or save you by His grace. Through His grace, by grace of God, tayo po ay maliligtas. Ano bang grace? Marami po nagsasabi na ano bang ibig sabihin ng grace? Ano bang habag? Ano bang ibig sabihin ng grace? Yung grace po ay, sabi rito, bigyan ko lang po ng isang meaning. At marami pong meaning ito, napakalalim ng teaching ng grace. Grace. Grace means unmerited favor, undeserved favor, receiving the opposite of what you deserve. Okay? Yung grace po, ganito yan eh. Yung grace po is always supply. Supply. Lagi po siya nagsusupply. Ano man ang wala ka, sinusuplayan ka po niya. Kaya nga po, nung ang buong sangkatauhan, nung matapos na magkasala ang si Adan at si Eva, wala pong paraan para maibalik ang tamang relasyon at harmony ng Diyos at ng tao. Nasira po talaga. Totally nasira. Kaya nga, nung magkasala si Adan at si Eva, doon sa Genesis chapter 3 verse 15 to 16, unang hula na kung saan ipapanganak ang Panginoong si Kristo. Kailangan bumaba ang Diyos. Kailangan magkatawang tao ang Diyos. Katulad po natin, na nasasaktan, nagugutom, naantok, napapagod. Kailangan niya po yun. Bakit? Para sirain ang ginawa na strategy ng kalaban. Kailangan po yun. So, nung time na yun, ay habang hindi pa ipinanganak ng Panginoong si Kristo, ay ang tao, nag-struggle po sila, katulad po ng mga Israelita. Nung ang Israelita ay inilabas ng Diyos sa Egypt, 40 years na nagwa-wander sila sa disyerto. 40 years na nag-agam-agam sila, bagamat nakikita nila ang presensya, ang kapangyarihan ng Diyos. Paano po na nakita ang presensya at kapangyarihan ng Diyos? Ganito po yan. Pagdating ng tanghaling tapat, napakainit sa disyerto, tinatakpan ng Diyos ng ulap ang araw.
Saan man sila pumunta, hindi sila naaarawan. Tatatakpan sila ng ulap. Nakikita po nila ang presensya ng Diyos, pero angal pa rin ang angal. Reklamo pa rin ang reklamo. Pagdating ng umaga, bago sila magising, ay mayroon na silang pagkain. Pugo, mga ibon, pugo. Pagkain po nila. Angal pa rin ang aral. Angal. Mana from heaven. Yung mana, kakainin mo na lang. Angal pa rin ang angal. So, grace is always supply. Supply for what? The needs of the people. Because people is always have a limitation. Ang kanyang kaisipan ay mayroong limitasyon. Ang kanyang gawa ay mayroong limitasyon. Ang kanyang lakas ay mayroong limitasyon. Ang kanyang estima mayroong limitasyon. Lahat ay mayroong limitasyon. So, God is always supply. Kaya nga ang sabi nga, God shall supply our needs according to His riches in glory. God is always supply. So grace is always supply. But the law is always demand. Ano po yung demand? Ano po yung dinidemand ng law, ng 10 utos? Huwag kang papatay, huwag kang magnakaw, huwag kang gagawa ng masama sa iyong kapwa, huwag kang tumingin ng mahalay sa mga babae o sa isang tao, huwag kang mag-isip ng masama. Always demand. Kapag ito ay hindi mo nasunod, hindi ka maliligtas. Biro mo yung 10 yun. Napakarami. Pero grace, ang habag ng Diyos ay always supply. Kapag may pagkukulang ang isang tao, nadyan palagi ang grace ng God. Kaya ano pong pagkukulang ng tao? Kasi nga hindi kaya ng tao sundin, gawin, ganapin, at sumunod sa mga utos na binigay ng Diyos. Sino ang nakakasunod ng 10 utos na binigay ng Diyos? Wala. Maging si Moses ay hindi nakasunod. Kaya the reason why Moses he cannot enter the promised land because mayroon siyang nagawa na hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Siya po ay nagalit nung nag-demand ang mga Israelita na sila ibigyan ng tubig. Ang sabi ng Diyos, Moses, kausapin mo ang bato. Pero nagalit siya, nainis niya, pinalo niya ang bato. Kaya sabi ni Lord, dahil sa hindi mo pinanindigan ang aking kaluwalhatian, hindi ka makarating sa lupang pangako. Always demand. But grace is always supply. Supply. Just for example, nung si Jesus Christ ay namatay sa cross, ipinakita niya ang sobra-sobrang habag sa atin. Nadisin sana tayo ang ipako doon sa cross. Kasi tayo makasalanan eh. Tayo ang matitigas ang ulo. Pero siya nagpapako doon sa cross ng Kalbaryo. Grace is always supply. He supply His love. The love of man is always palaging may limit. Wala pong perfect na pag-ibig ang tao. Pero ang Diyos, perfect ang kanyang pag-ibig. Grace is always supply. So, sa gabi po ito, I believe that God or you saved by the grace of God. Maliligtas po tayo ng dahil sa habag ng Diyos. Hindi po tayo maliligtas dahil sa mabubuting gawa. Hindi ko pa sinasabi na ang mabubuting gawa ay masama. Just for example, nagugutom yung kapwa mo, binigyan mo ng pagkain, nabusog siya at natulungan mo. Wala siyang pera, binigyan mo ng pera. Nakita mo yung pulubi dyan sa kalsada, binigyan, kung nagpakunwari ka na pahingi ng pera, binigyan ka ng peso, binigyan mo na 1,000, maganda po yun. Pero hindi po yun ang batayan para maligtas ang tao. Kasi nga, kahit na milyones ang ibibigay mo doon sa pulubi, eh hindi ka naman nagsisisi. Wala ka naman tamang relasyon sa Panginoon. Isinapwera mo ang Panginoon.
Mas ina-idol mo yung pera kaysa Panginoon. You must to idol the source of blessing, not a blessing. Mali yata yung words na idol. O you must to believe the source of blessing kaysa blessing. Hindi po masama ang tumulong ka sa kapwa. Maging mabait ka, wala pong problema po yan. Pero hindi po yan ang batayan ng Diyos. Ang batayan ng Diyos, repent our sin, acknowledge we are a sinner, ask the forgiveness of God, and also believe na kung saan tayo maligtas by His grace o sa habag ng Diyos. Yun po ang prinsipyo ng Diyos. Yun po ang una na binigay ng Diyos para ang tao ay maligtas. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ang sabi po, for by His grace, undeserved favor, are you saved through faith. Okay? Through faith. And that not by ourselves or yourself. Okay? Naligtas po tayo ng dahil sa pananampalataya, paniniwala. Sa grace ng God. Hindi po sa ating sarili. It is the gift of God. Ito'y gift ng Diyos. Bigay ng Diyos. At hindi po nung kanino man. Not of works, lest anyone should be. Tayo po'y naligtas dahil sa habag ng Diyos. Kita niyo po? This is the finale of our teaching. Ulitin ko po, grace is always supply. Ito ka, ito si God. He always unmerited favor, unmerited love, unmerited protection, unmerited everything, unmerited. Wala pong limit. Laging breakthrough. Para bang kapag bumaha, binuksan yung Lamisa Dam, binuksan lahat ang pintuan, breakthrough ang tubig, talagang pasok na pasok ang tubig sa Metro Manila kasi binuksan yung pintuan yung sinasabing breakthrough. Ganun po, mas higit pa doon ang pag-ibig ng Diyos. Kapag binuksan ng Diyos ang pintuan ng habag sa iyo at sa akin at sa buong sangkatauhan, wala pong makakapigil nito. Maging si Satanas, hindi po niya kayang pigilan. Hindi po niya kayang pigilan. Wala. At kapag nagbukas ang Diyos ng pintuan, walang sino man ang makapagsara nito, makapagpigil nito. Brothers and sisters, friends, until now, the door of grace of God is still open. Is still open. Hindi pa po nagsasara. Magsasara lang po yan kung siya ay babalik na. Tulad po nga ng sabi ko, this virus ay nagkaroon na o umabot na ng mahigit 1 taong kalahati. This virus is a wake-up call of God. Pinakikita lang ng Diyos na ang tao ay walang magagawa. Ipinakikita ng Diyos na kahit sino ka pa, kahit na ikaw ay napakagaling na scientist, hindi mo kaya mag-create ng gamot na siyang nangyayari ngayon sa atin. Diyos lamang ang kayang makapagpigil ng virus na yan. Ano pong ibig sabihin dito? This is the time that humanity, you must to renew our relationship unto God. Alam niyo po, sabi nga ng kaibigan ko, ikaw talaga, Rod, ang boring mo pag nagtag ng vlog mo sa Facebook o sa YouTube. Paano kanya mamonetize?
Paano mo ma-reach yung 1,000 subscriber? Paano mo ma-reach yung 4,000 hours? Kailan ka pa sa sahod? Ang sabi ko sa kanila, mauna na kayo, saka na lang ako. Unahin ko muna ang Panginoon. Sapagkat sa tuwing magsasalita ako dito sa Facebook, dito sa YouTube, may isang tao o isang kaluluwa lang ang naligtas. Yung kaluluwa na yon ay balak niya na pala magpakamatay. Ay nakarinig ng salita ng Diyos, nagbago at nagbalik loob sa Diyos. Tatalunin, sabi ko sa kanila, mas higit pa na monetize ako sa YouTube. Matagal ko na po itong pinapangarap magkaroon ng stream ministry. At ngayon po ay binigay ng Diyos. Kasi noon, pangarap lang ko ng pangarap. Wala namang gamit. Yung telepono pa ay luma. Taka na lang ako. Dalawa yung laptop na dumating. Sabi ko, ito na yata. Mayroong telepono na dumating. Ito na yata. Ito na nga. Kasi ito na yung katugunan ng desire ng puso mo. Puso ko. Nagtaka na lang ako. May laptop na ako. May telepono pa akong bago. Ano pa? Walang dahilan na excuse ka pa sa Panginoon. Sabi na siguro ng Panginoon, adyan na nga lahat ayaw mo pa magsimula Di ba? So sa gabi pong ito, grace is always supply. Supply. But law is always demand. Okay? Demand. Lagi siyang nagdi-demand. Uy, wag mo gawin yan kasi masama yan sa paningin ng Diyos. But grace is always supply. Patatawarin tayo ng Diyos sapagat ang Diyos ay mahabagin. Okay. Ang panghuli, consecrate your life to Jesus. Ang panghuli po ay dapat nating i-consecrate ang ating buhay sa Panginoon. Ating gagawing pagiging banal sa harapan ng Diyos. Matapos po tayong nagrepent, nag-ask ng forgiveness, kailangan tayo po ay pilitin natin gawin natin na magiging banal sa harapan ng Diyos. Consecrate your entire life to Jesus. Romans chapter 12 verse 1, sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Dapat po nating pagkabanalin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Dito po ay tapos na. Tinanggap mo na si Lord Jesus Christ. Dito po ay tapos na. Nag-decide ka na sumunod at tanggapin ang Panginoon sa Kristo. 1 Peter chapter 2 verse 9, nasabi ni Peter, but you are a chosen generation, that you should tell others of Him who has called you out of darkness in His marvelous life. From darkness to lightness, o from darkness to light. Tinawag tayo ng Diyos doon sa kadiliman at inilipat dito sa kaliwanagan. Ito na po tayo ngayon. Ito ka na ngayon. Kung ikaw man ay nakikinig ngayon, naway na unawaan mo ang tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano. Ngayon, ang pinaka tanong dito, ang pinaka keywords dito. Ngayon, Kuya Rod, ako ba'y ligtas o hindi? Kapag ginawa ko ang mga bagay na ito, yes, kapatid, ligtas ka. Sapagkat once na tinanggap mo ang Panginoon si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas sa iyong puso at sumunod ka sa Kanya, tinanggap mo siya. Pinagsisihan mo ang iyong kasalanan, nag-confess ka na iyong kasalanan, humingi ka ng forgiveness sa Panginoon,
naniwala ka na by His grace, ikaw ay naligtas, nananampalataya ka, at ang buhay mo ay inialay mo na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. At tinanggap mo siya bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. At sumunod ka. Tinalikuran mo ang dating buhay mo. Ikaw ay ligtas. Ikaw ay ligtas. At once na tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, na tao sa puso, na hindi ka nagbibiro, tulad ng magnanakaw na nakapako sa cross, nang sabi niya, Panginoon, pwede bang isama mo ako sa iyong kaharian pag pumaroon ka na? Ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ngayon din isasama kita. Ganyan po ang mangyayari sa iyo at sa akin at sa ating lahat. Kung ikaw man na nakikinig ngayon, kahit na ito'y replay, ito'y live, kahit ito'y replay, paulit-ulit ito, sigurado, na isi-share ng mga Kristiyano itong mensaheng ito. Kung narinig mo ito lang sasabihin ko sa iyo, kapatid. Once na tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo bilang Diyos, personal, your Savior, ikaw ay ligtas. Because Christian is not a religion. Christianity is always a relation unto God, between you and God. This is not a religion. Ang religion, kapag walang tao, hindi nagmumove. Kapag ang religion ay walang taon, hindi magmumove. Pero ang Christianity, kahit na ikaw lang mag-iisa, ay magmumove ka. Kahit na ikaw ay nakatayo, naglalakad, pumikit ka lang, at namanalangin sa Diyos, magmumove ang presensya at ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Kasi ikaw ay anak ng Diyos. Tumanggap sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi lahat tumatawag sa Diyos ay pakikinggan ng Diyos at itinuturing ng Diyos na kanyang anak. Yaon lamang ang sumunod sa Kanya, tumanggap sa Kanya, at inialay ang buhay sa Diyos. Ulitin ko po, once na ginawa mo ang mga steps na ito, tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, ano man ang mangyayari sa iyo, pagkatapos nito, ikaw ay ligtas. Ikaw ay ligtas. Hindi sinungaling ang salita ng Diyos. Hindi sinungaling ang Diyos. Hindi sinungaling ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng mga Diyos na kung saan siya ang ating tagapagligtas. Sa gabi po ito, bago po tayo magtapos, kung baguhan ka lang nakikinig nito, o hindi ka naman naka-tune up o naka-tune in ngayon, at ito'y replay lamang, anyayahan kitang sumunod ka sa panalangin ito. Tanggapin mo ang Panginoon sa Kristo bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, kailangan natin ng Diyos. Hindi sa may virus ngayon. Hindi po yun. Kahit wala yung virus, kahit na wala yung COVID-19 na yan, kailangan natin ng Diyos. Every minute, every hour, every seconds, kailangan natin ng Diyos. We must to protect ourselves to the strategy of Satan. Ano po yun? We must establish our relationship to Jesus Christ. If you establish the true relationship to Jesus Christ, kahit ano pang virus na yan, ay may wall ka na eh. Because the blood of Jesus Christ is always protect us. Kaya nga sabi, magpabalot tayo ng banal na dugo ng Panginoon sa Kristo. So, sa gabi nito, kung gusto mong tanggapin ang Panginoon sa Kristo
bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Sumunod ka lang sa panalangin ito. Sumunod ka lang. Okay, tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas. Maraming salamat sapagkat narinig ko ang inyong salita. Narinig ko ang mensahe. Mula sa mga araw na ito at mula sa mga oras na ito, aking ibinibigay sa inyo ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas. Kayo na ang manguna sa aking buhay. Ibinibigay ko ang aking buhay sa inyo. Salamat, Panginoon. Ako'y naniniwala na ako ay pinatawad mo sa aking mga kasalanan at tinanggap mo muli ako bilang isa mong anak. Salamat, Panginoon, at purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, maraming salamat. Dito po tayo nagtatapos. Wala naman pong nag-message o may nagtanong. Ito po ay matik na naka-upload sa Facebook. At sigurado maraming magsishare nito. Mag-comment lang po kayo doon. Doon sa comment. Mag-comment lang po kayo doon. At kapag nakita ko po, ay sasagutin natin. O dili naman kaya, sasagutin po yan ng iba nating mga kapatid na mga Christian din. Sila pong sasagot sa inyo. Basta ang trabaho lang po, ang trabaho ko ngayon ay mangaral, mag-share sa salita ng Diyos. Napakaraming lingkod ng Diyos dyan. Nadyan lang po yan sa mga tabi-tabi. Naka-streaming din po ang mga yan. Naka-online din po ang mga yan. Kaya maaaring sila na rin po ang pagtatrabaho niyan. Ang sasagot ng mga tanong na yan, kung may mga comment man, sila nang sasagot. Sapagkat hindi ko na po yan siguro minsan makikita sapagkat alam nyo naman, minsan busy tayo sa ating trabaho. So God bless you at dito po tayo nagtatapos. Nawa ay nagustuhan nyo ang series na ito at nanawaan nyo. At bukas ay magsisiras po muli tayo. At mamili po muna ako kung anong isisiras natin. But still, 10 o'clock, magkita-kita po tayo at magla-live po ako sa Facebook. Mamili po muna ako kung ano pong isisiras natin para po sa ating lahat, lalo na sa mga baguhan. So, see you tomorrow and God bless you.